Rizal at bakit nga ba ito naging kontrobersya sa kasaysayan ng Pilipinas? Ano nga ba yung naiambag nito patungkol nga ba dito kay Rizal? Ano nga ba yung bakit nga ba ito pinagtatalunan at nagiging debate hanggang sa ngayong panahon, okay? So, bibigyan natin diin ano nga ba yung mga detalye at ano nga ba yung mga iba't ibang mga issues regarding nga ba dito sa retraction ni Rizal. Bago ang lahat, let's discuss first, ano nga ba ang retraction? Pag sinabi nating retraction, ang retraction ay isang formal na pag-urong o pagbawi ng isang naunang pahayag, paniniwala o paninindigan. Sa mas simpleng salita, ito ay parang pagsasabing binabawi ko ang dati kong sinasabi o paninindigan. So alam naman natin na si Rizal ay isang author na gumagawa ng iba't ibang mga akda na kung saan ang mga akda na ito ay patungkol sa gobyerno ng Kastila at the same time ito ay tumutukoy doon sa konsepto na maling gawain ng mga prayle. Tatandaan ha, maling gawain ng mga prayle. Hindi binibigyan diin ni Rizal doon sa kanyang mga gawa ang mismong Katoliko o yung mismong simbahan. Bagkus binibigyan niyang diin dito yung mga maling ginagawa ng mga tauhan sa simbahan. Kasama pa nito, okay, tinutuligsa din ni Rizal sa kanyang mga gawa. Okay, doon sa kanya mga ginawang mga nobela at hindi at bukod pa sa mga nobela, pagtuligsa niya doon sa bukod sa nobelang ginawa ni Rizal ay gumawa din po siya ng iba't iba pa pong mga sulatin na kung saan itong mga sulatin na ito ay tumutukoy nga doon sa mga kamaliang ginagawa ng gobyerno at the same time ng simbahang Katoliko. So ngayon, sa madaling salita, ano nga ba yung tinatawag nating retraction? For example, ibig sabihin nito, kapag ikaw halimbawa ay nagsabi at nanindigan ka sa isang sitwasyon or ideya, kapag nais mo itong bawiin o halimbawa naman binawi mo yung konsepto ng pagbibigay mo ng ideya doon sa isang sitwasyon o di kaya naman sa isang tao, ito na po yung tinatawag na retract. Ibig sabihin, pinapawalang bisa mo yung kaisipan at konsepto na binahagi o yung konsepto na sinabi mo at pinaniniwalaan mo regarding doon sa isang sitwasyon. So ngayon, sabi dito, sa konteksto ni Jose Rizal, ang retraction ay tumutukoy sa di umano'y pagbawi niya sa kanyang mga isinulat laban sa simbahan. Ito nga yung sinasabi sa inyo kanina ni Sir, laban sa simbahan. Sabi nga po ni, tatandaan na, emphasize ko lang, ang nilalabanan niya sa simbahan ay hindi mismo yung relihiyon na Katoliko. Bagkus ang nilalabanan niya sa simbahan ay yung mga tauhan, yung mga praile na kung saan minamaltrato ang mga Pilipino at gumagawa ng kasamaan kahit sila ay tagasunod ng Diyos. Tulad ng Noli Me Tangere, ito yung nobelang tumuligsa. Ito yung nobelang nagdiin kay Rizal para siya ay kainisan, okay, at kagalitan ng mga tauhan sa simbahan at the same time ng mga tauhan sa pamahalaan ng Espanyol. Okay? So alam naman natin, Noli Me Tangere, Touch Me Not, at El Filibusterismo na kung saan pinapakita dito ang pagiging filibustero ni Jose Rizal na kung saan pag sinabi na ikaw ay filibustero, ikaw po ay protestante ng simbahan. Ibig sabihin, hindi ka naniniwala sa hadikain ng mga praile dahil nga alam mo nga sa sarili mo na mali yung ginagawa ng mga praile at sa pagiging kasapi niya sa mga grupong laban sa pamahalaang kolonyal ng Espanya. Ito na nga, 'di ba sabi ni Sir last time, nagkaroon ng issue na kung saan pinagkamalan si Rizal na siya ang nanghuna sa samahan ng mga katipunan. Dahil nga po sa pagiging idolize ni Bonifacio kay Rizal, napagkamalan ngayon na si Rizal yung nangunguna doon sa samahan or tinatawag nating secret society o mas kilala na KKK. 'Di ba sabi nga po ni Sir, never na never sasali si Rizal sa samahan ng KKK. Bagkus si KKK at ang hangarin ni Rizal ay hindi magkatugma. Bakit po sir? Di ba nga po nung binuo ni Rizal yung La Liga Filipina, ang hangarin ng La Liga Filipina ay makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng maayos, okay, at payapang pamamaraan. Ibig sabihin, hindi gumagamit ng dahas, hindi gumagamit ng pakikipaghimagsikan, okay, o revolusyon. So ngayon, si Rizal, ginamit niya ang konsepto sa pamamagitan ng hangarin niya ng La Liga Filipina na maging parte tayo ng Espanya. Sa paano tayo magiging parte ng Espanya? Tayo po ay magiging extension province, okay? Kahit malayo tayo sa lugar ng Espanya o mismo sa lokasyon ng Espanya, tayo magiging extension province lamang. Kikilalanin na tayong malayong probinsya ng Espanya para kapag tayo naging probinsya na ng Espanya, kung ano man yung mga kalayaan ng mga Espanyol, okay, ay makamtan na rin nating mga Pilipino dahil nga tayo kaisa na nila. Okay, parte na tayo ng kanilang bansa. Ngunit hindi ito nangyari. Okay, bakit nga po ba sir hindi ito nangyari? Kasi hindi nagtagal, si Rizal ay nadakip, okay? Si Rizal ay nadakip dahil nga po sa kanyang mga ginawang nobela at pinatapon siya doon sa dapitan, di ba nga po? Sa dapitan, hindi pa siya dito pinatay, hindi pa siya dito ipinapatay. Kaso, merong issue sa dapitan nung pinatapon si Rizal. Dapat magsusulat na si Rizal ng retraction. Ano ba yung retraction? Meron nang naunang copy sa dapitan ng retraction, ngunit hindi lamang ito natuloy. So, ibig sabihin, magbibigay sa atin na hint na hindi pa man siya bibitayin sa panahon na ito at hindi pa naman siya nagkaroon ng kaso at naging sobrang init sa mata ng Espanyol at hindi pa naman siya nililitis para bitayin. Nagkaroon na siya ng ideya para magsulat ng tinatawag na retraction. Okay? Nagkaroon na siya ng ideya na magsulat para sa retraksyon. Tandaan ha, no, nandoon pa lang siya sa dapitan, nagka-idea na siya, inumpisahan niya na ang pagsulat ng retraksyon kaso hindi ito natuloy.
Okay, so ngayon, after mapunta ni Rizal sa Dapitan, nakalaya pa naman si Rizal, okay, nakalaya pa naman si Rizal nung siya ay kinulong sa Dapitan. Ngayon, ang nangyari po dito, etong KKK na ito, sabi nga po natin, 'di ba, nung na-discover nga yung KKK o yung secret society, bakit nga sir, na-discover yung ano, yung KKK, 'di ba nga po si Patino, anong ginawa ni Patino? Nagsumbong siya doon sa isang madre, na kung saan sa kapatid niyang madre, na kung saan ang ginawa naman ng kapatid niyang madre, sinumbong naman ito kay Padre Mariano Hill, na kung saan ito si Padre Mariano Hill, siya yung nagsumbong sa mga militar ng Espanyol, kung kaya't agad na nung nalaman na kagad na nagkaroon na mayroong secret society, anong ginawa ni ano ni ah anong ginawa nung gobernador general, which is yung gobernador general na ito ay si Basco, okay? 'Di ba sabi nga ang ginawa nga ni Basco, 'di ba nagpaano siya, nagsagawa siya ng tinatawag na batas militar o yung martial law sa 8 lalawigan ng Pilipinas. Ito nga yung nasa sinag ng Pilipinas. So ngayon nung na-discover nila ang Katipunan, 'di ba nga ang narinig ng mga Kastila o yung mga sundalong Kastila, ang sinisigaw ng mga Kastila ay yung pangalan ni Rizal. Rizal at the same time nung pumasok sila doon sa may kwarto ni Andres Bonifacio or sa room ni Andres Bonifacio, nakita nila ang larawan ni Dr. Jose Rizal. So ito yung lalong nagpainit doon sa kaso ni Dr. Jose Rizal. Kung kaya't si Dr. Jose Rizal ay nilitis, okay? Nilitis at kinulong. At itong naging rason kung bakit nga ba siya bibitayin sa panahon na ito. Okay, so nag-go back na tayo sa story ng mga nakaraan. Yun yung naging rason kung bakit nga ba itong si Dr. Jose Rizal, bago siya patayin or bitayin, ay kinakailangan niya muna magkaroon ng tinatawag na retraction para syempre mawawala man si Rizal sa mundong ito, at least nalinis ni Rizal kung ano nga ba yung pangalan ng mga praile, at the same time ano nga ba yung paniniwala ng patungkol sa paniniwala ng Katoliko, at syempre pagbabalik loob na daw ni Rizal, okay, sa simbahang Katoliko bago siya ilibing. Kasi nga 'di ba sinasabi natin, kung wala kang pinaniniwalaan na relihiyon, at the same time kung ikaw ay tumutuligsa sa mga praile at hindi ka nagsisisi, ang paniniwala sa atin ng mga ano na ito, ng mga praile na ito, tayo mapupunta sa impyerno. So para hindi mapunta si Rizal sa impyerno, ginawan nila ng retraction. Or kumbaga, pinilit nila si Rizal na pumirma sa tinatawag na retraction. Mga panig sa retraction. So may dalawang panig sa retraction. Ang dalawang panig sa retraction ay ang Roman Catholic at saka yung Masonistang Rizales. So unahin natin yung Roman Catholic. From the word Roman Catholic, ibig sabihin ito ay tumutukoy sa simbahan. So ibig sabihin, kung ang panig mo ay patungkol sa simbahan, ikaw ay naniniwala na si Rizal ay nagretract. Bakit po sir? Kaya ka naniniwala na nagretract si Rizal. Syempre, kung ikaw ay parte ng simbahan at binawi ni Rizal ang mga sinabi niya patungkol sa simbahan, sino ang magiging malinis? Ang simbahan, ang mga praile. Okay, kung halimbawa ako si sir, isa akong praile, gugustuhin ko na magretract si Rizal dahil malilinis ng pagre-retract ni Rizal kung ano man yung ginawa ko bilang isang praile. Mapapatunayan lamang na hindi pwede na yung mga nasulat ni Dr. Jose Rizal ay hindi totoo doon sa sinasabi sa nobela ni Dr. Jose Rizal. So ibig sabihin, malilinis yung ngalan ko kahit na gumagawa naman ako ng mali. Kaya ito'y hangarin, okay, ng mga simbahang Katoliko, lalong-lalo na ng mga praile na mag-retract si Rizal. So ang paniniwala nila, nag-retract talaga si Rizal. Okay? So ayun yung isa sa panig. Okay? Pangalawang panig naman po is yung tinatawag nating Masonistang Rizal. Ano ba yung tinatawag nating Masonistang Rizal? Okay? Ang Masonistang Rizal naman ay ang mga taong hindi naniniwala na si Rizal ay nag-retract. So, ibig sabihin, ito yung mga devotee kay Rizal. Pag sinabi natin devotee kay Rizal, ito yung mga Rizalista na kung saan paniniwala nila na hindi gagawin ito ni Rizal dahil si Rizal ay may paninindigan. Kung ano yung nakita ni Rizal at nasaksihan ni Rizal na ginagawa ng mga praile, yun yung paninindigan niya. At saka at the same time, hindi lang naman si Rizal ang nakakita ng mga ginagawa ng mga praile. Maraming dokumento ang nagsasabi na ganito ang mga praile sa mga Pilipino. So, ibig sabihin po nito, kung nakikita lamang kung bakit babawiin ni Rizal yung isang katotohanan na hindi lamang siya nakakakita. So ibig sabihin, kung babawiin ito ni Rizal, si Rizal ay isang sinungaling na tao, at at kapag ginawa ito ni Rizal, ibig sabihin, ito yung katotohanan na si Rizal ay tumalikod, okay, dun sa responsibilidad niya bilang isang bayani at tinalikuran niya ang pagiging isang Pilipino niya. Dahil nakikita na nga niya na inaapi yung mga Pilipino, bakit pa siya nag-retract? Okay? Bakit niya babawiin yung mga sinabi niya na magpapamulat sa mga Pilipino sa katotohanan na ganito ang ginagawa ng mga Espanyol? Pero ang tanong, nagkaroon pa ba ng saysay ang pagkakaroon ng kung totoo man ang retract, nagkaroon pa ba ng saysay ang retraction dahil kung ito naman ay napalabas noong 1935, which is tapos na tayong sakupin ng mga Espanyol. So ibig sabihin nito, parang no sense na rin ang retraction ni Rizal kasi 1901 nakalaya na tayo sa mga Espanyol. So ibig sabihin nito, malinis man ang ngalan ng mga praile o di kaya naman ng simbahang Katoliko, wala na ring sense. Bakit sir? Kasi nga hindi na nga yung mga Espanyol yun, or hindi na nga ang bansang Espanya yung may sako sa Pilipinas. Darating na dito yung Amerika. So ibig sabihin, kung mag-retract man si Rizal, wala na. Okay, wala nang saysay yung pagre-retract ni Rizal kasi wala na rin naman tayo sa kamay ng mga Espanyol. I hope you get the point. Okay, sino nga ba si Rizal?
si Rizal ay kilala bilang bayani. Okay, simbolismo lamang si Rizal. Pero ang totoo, katotohanan ba ay mayroong bang bayani sa Pilipinas? Tatandaan, according sa konstitusyon natin, wala pa tayong kinikilalang bayani. Pero bilang simbolo, si Rizal ang kinikilalang ay kinikilala bilang bayani ng mga tao pero hindi ng konstitusyon. Tatandaan na ha, according sa ating batas, wala pa tayong kinikilalang bayani, wala pa tayong official na hero. Okay? Which is sa idea ng tao, perception ng tao, si Jose Rizal ang ating national hero. Bakit nga ba sir si Jose Rizal? Kasi kung titingnan natin, kaya siya national hero kasi hindi lang naman nagkaroon, hindi lamang sa Pilipinas mayroong rebulto si Dr. Jose Rizal, but also meron din siyang rebulto sa China, sa Espanya, at sa marami pang ibang lugar. So dito napatunayan na ang pagiging Pilipino Dr. Jose Rizal ay hindi lamang nagbigay lawak, okay, or nag-impluwensya sa mismong sarili niyang bansa, bagkus marami din siya na impluwensyahan sa mga bansa na matatagpuan sa iba't ibang panig ng mundo. Okay, kagaya ng mga nabanggit ni sir nung una. So, sino nga ba si Dr. Jose Rizal? Si Dr. Jose Rizal, or kilala bilang Jose Protasio Rizal Mercado y Alonzo Yolanda, ayan po yung pinaka buong pangalan ni Dr. Jose Rizal, ay ang pambansang bayani ng Pilipinas na kinikilala ng mga tao. Ulitin ko ha, kinikilala ng mga tao, pero hindi, okay, according sa konstitusyon. Okay? Siya ay pinanganak sa Calamba, Laguna noong Hunyo 19, 1861. So, ang kanyang mga magulang ay sina Francisco Mercado at si Teodoro Alonso. Tatandaan, si Jose Rizal ay may lahing Espanyol at may lahi din namang, si Jose Rizal ay mestizo. Bakit po sir? At Creole. Ano ba yung mestizo at saka Creole? Ibig sabihin po nito, ang mestizo, ibig sabihin, si Rizal ay nahalahian or may lahi si Rizal na Espanyol at the same time may lahi si Rizal na tinatawag nating Chinese. Okay? So, itong mga Chinese na ito, kapag pinaghalo po yung puti at saka Chinese, ang tawag po doon Creole. Okay? Tandaan ha, kapag naghalo po ang lahing puti at ang lahing Chinese, ang tawag po doon ay Creole. Pero pag sinabi namang mestizo, ibig sabihin nito, lahing Filipino na haluan ng lahi ng Chinese o di kaya naman ng puti o yung mga Espanyol, Europa. Kapag nahaluan ng mga Pilipino, that is mestizo. Okay, pero pag nahaluan po ang Amerikano at naghalo po ang Amerikano at saka po o ang Espanyol at ang Chino, Amerikano at Chino, ang tawag po doon ay Creole. Tatandaan na ha, Creole. Okay. So ngayon, kung titingnan nyo po sa reviewer na binigay ko sa inyo, basahin nyo po yun kasi importante. Lalong-lalo na yung mga kapatid ni Rizal, tatandaan nyo po yung mga detalye doon. Di ba si Rizal, sabi ko nga, tatandaan yung konsepto ng 7-Eleven. Bakit sir 7-Eleven? Sa 11 na magkakapatid, si Rizal ay yung pang 7. Okay? So, ngayon, si Rizal, nung siya ay naging yung si Rizal ay bata rin, na-enjoy niya rin yung kanyang yung kanyang pagkabata. Ngayon, itong si Rizal na ito, okay, kilala siya bilang polymath at saka polyglot. So, ano ba yung pagkakaiba ni polymath at saka ni polyglot? Pag sinabi natin polyglot, ibig sabihin nito, ito yung tao na kung saan kilala bilang mahusay na tagapagsalita sa iba't ibang lengguwahe. So, ibig sabihin, si Rizal, nakakapagsalita, bata pa lamang siya, ay marunong siya magsalita ng Ingles. At the same time, si Rizal ay natuturuan ng kanyang ina magsalita ng Espanyol. Kung kaya't, nung si Rizal ay nag-travel na sa iba't ibang mga bansa na pinuntahan niya sa Europa, natutunan din niya yung mga lengguwahe doon. Kaya nga po tinawag si Rizal na polyglot. So ano yung polyglot? Ibig sabihin, isang tao na ang tawag sa polyglot ay yung mga tao na kung saan marunong magsalita ng iba't ibang marunong at magaling magsalita ng iba't ibang lengguwahe galing sa iba't ibang mga bansa. Okay? Tawag po doon ay polyglot. At the same time, si Rizal din ay tinatawag na polymath. Ano po ba yung tinatawag nating polymath? Tatandaan, ang pagkakaiba ni polyglot, kung si polyglot ay lengguwahe, magaling ang isang tao sa iba't ibang lengguwahe, si polymath naman, kapag ang isang tao ay magaling sa iba't ibang larangan o disiplina. Okay? For example, si sir, tatawagin akong polymath kung ako ay magaling hindi lamang sa math, pero magaling din ako sa English, sa science, sa Filipino, sa sociology, sa psychology, sa anthropology, sa iba't ibang disiplina or subject. Pag magaling ako, ang tawag sa akin ay polymath. Okay? So, ayun yung bakit sir ganun bakit tinawag na polymath si Dr. Jose Rizal? Kung titignan natin si Dr. Jose Rizal, maliban sa pagiging manunulat niya, siya ay isang doktor. Maliban sa pagiging doktor, si Dr. Jose Rizal ay isang artist. Bakit sir artist? Kasi nag-sculpture siya. At the same time, nagpipainting siya. Okay? So kung titignan natin, hindi lamang isang field magaling si Dr. Jose Rizal. Marami siyang alam sa iba't ibang larangan. So that's why tinawag din siyang polymath. Okay? And doon sa reviewer niyo yan. Try to check. Next. Ito na yung mga kontrobersya sa simbahan. Okay? So, ano nga ba yung kontrobersya sa simbahan? Bakit nga ba umusbong yung pagkakaroon ng kontrobersya sa simbahan? Sabi nga natin, syempre, magkakaroon ng tinatawag na kontrobersya sa pag-between sa Rizalista at sa simbahan dahil nga, meron silang kanilang pinaglalaban at ang pinaglalaban nila is yung pagkakaroon ng dignidad ni Dr. Jose Rizal at the same time yung paglinis ng ngalan ng simbahan at paglilinis ng ngalan ng mga praile sa pamamagitan ng pagre-retract ni Dr. Jose Rizal. So, ngayon, ano ba yung unang kontrobersya? According dito, si Father Jesus Cavana ay isang misyonaryo na naglabas ng ebidensya patungkol sa paglihis
sa palihim na pagbawi ni Rizal sa kanyang mga sinabi at ang pananatili niya bilang Katoliko bago siya mamamatay. Tatanungin ko kayo, kung 'di ba narinig ko kasi ito sa debate ninyo. May mga grupo na nagsabi si Dr. Jose Rizal ay Katoliko pa rin naman kahit siya ay sabihin natin na hindi nagsisimba. Hindi naman ibig sabihin na hindi ka nagsisimba ay hindi ka na Katoliko. Ang Katoliko po ay isang paniniwala, okay? Hindi ibig sabihin ang